Philippines, President Benigno S. Aquino III. Magandang hapon po. Maupo tayo lahat. Baka ho pwedeng balikan ko yung sarili kong kasaysayan nung ako'y kindergarten. Nag-aral po ako sa, nung panahon na yun, yung tawag ay Institusyon Teresana. Ngayon ay Poveda na. Kinder ho, siguro para makatipid ang transportation namin. Nandun ho lahat ng mga kapatid ko. Tapos sabi na ang aking ina, sabi niya, sabi ko, anong gagawin ko dito? Mag-aaral ka dito. Okay ka ako. Sabi niya, kamusta naman yung unang araw mo? Sabi ko, dami nilang version ng English doon. No? Yung, sabi niya, 19 ba? Yung iba, oo, kako. Pero yung iba, yung malalim na yata yung English na. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi nila. Hindi pala English yun, Spanish pala yun. Okay. So, yung pagkatapos po nun, after kinder lang ng po sa Teresana, dinala po ako, brother, with due apologies, pinadala ko sa Ateneo. Nakita ko po yung Eagle sa Leora Center. So, dahil tumigil na po akong pupunta sa Teresana, sabi ko, tapos na ba ako mag-aral, ma'am? Sabi niya, oo. Eh, dinala ako sa Ateneo. Sabi niya, mag-aaral ka ulit. Sabi ko, mag-aaral ba ako? Anong gagawin ko dito? Sagot niya, marami ka makikilalang friends dito, maglalaro ka. Ba? Okay. So, dinala ako doon sa testing center. Blindfold ako, binigyan ako ng 3-piece puzzle to determine my IQ. Tapos sabi nga sa akin, sige, create, parang fit the puzzle. Sabi niya, make a horse. Nangangabayo po ako sa Tarlac pag nauwi kami pag summer. At nung tinanong ko magulang ko, saan ang gagaling ang mga kabayo, sagot sa akin kay God. So nung sinabi sa akin, make a horse, sabi ko, loloko ako nito. So eventually, na-frustrate yung guidance counselor, tinanggal yung blindfold, make a horse, medyo galit na. Hindi sinagot ko noon, makulit na ako no? Sinagot ko noon, only God can make a horse. Di baksak doon sa entrance exam. But I think by grade 1, I was already in the top 10. So the guidance counselor must have rethought their testing methods. Anyway, Speaker Feliciano Belmonte, Executive Secretary Jojo Ochoa, Secretary Alvin Ruistro, Congresswoman Telma Almario, Congressman San Escudero, Secretary Tati Licuanan, Secretary Joel Villanueva, honorable members of the House of Representatives, led by Congressman Edsel Lucman, Congresswoman Sandy Ocampo, Congresswoman Lani Mercado, Congresswoman Rachel Del Mar, Congressman Mel Sarmiento, Congresswoman Melita Villarosa, Congressman Mariano Piamonte Jr., Congressman Palatino Raymond, Congresswoman B.H. Herardi, officers and members of the Early Childhood Care Development Council, kindergarten pupils, fellow workers in government, honored guests, ladies and gentlemen. Mahaba yung ating list. Magpapasensya na po nyo para mapabilis po lahat ng batas natin. Kailangan i-acknowledge natin lahat na nagpakahirap para maging batas to. Nakakagaan po talaga ang pakiramdam. Sa tuwing may nakakapiling tayo mga kabataan dito po sa Malacanang. Alam naman po nyo, ito ang sentro ng lahat ng problema at solusyon ng paghahanap sa mga imposible o paghanap ng solusyon sa imposibleng problema. Kaya pag nakakita ng batang parating totoong sinasabi, napakasarap po makapiling sila. Makita lang po natin ang kanilang mga ngiti. Talagang napapawi na ang pagod natin sa trabaho. Sa kabilang banda, sila rin ang nagpapaalala sa atin sa sinumpaan nating tungkulin ang mabigyan ang kabataang Pilipino ng pagkakataon para sa mas magandang kinabukasan. Sa pagsasabatas natin sa Republic Act 10157 o ang Kindergarten Education Law, humahakbang tayo pasulong sa pagpapatibay sa sistemang pang-edukasyon ng bansa. Bahagi po ito ng ibinabandila nating K-12 Basic Education Program. Inalalapit din po tayo nito sa pagsusumikap na maabot ang ating Millennium Development Goal. Ang makamit ang 100% primary education pagdating ng 2015. Nagpapasalamat po ako sa Kongreso, sa pangunguna ni Speaker Sonny Belmonte at sa lahat ng tumulong sa atin upang maisulong ang batas na ito. Sa author po nito na si Representative Telma Almario, kasama na ang iba pang nagsulong nito sa Kamara. Personal din po ako nagpapasalamat kay Senador Angara na siyang sponsor naman sa Senado, kay Senator Loren Legarda na co-sponsor nito at gayon din kay Senator Ralph Recto. Nakatuwag natin sa pagpapabuti sa sektor ng edukasyon. Siyempre, taos-puso din po ako nagpapasalamat sa Department of Education sa pangunguna ni Secretary Brother Armin Luistro
na talaga namang patuloy na pinapatunayan ang kanilang dedikasyon sa pagsusulong sa edukasyon. Ang tanong po marahil ng ilan sa inyo, ano ba ang hatid na pagbabago sa atin itong kindergarten law? Nakakalungkot nga pong isipin na ang Pilipinas ay nananatiling isa sa may pinakamaikling sistemang pang-edukasyon sa buong mundo. Hindi po kasali sa 10-year curriculum natin ang kindergarten na siyang itinuturing na unang hakbang ng bata sa edukasyon at nagsisilbing preparasyon sa mga susunod pang taon ng kanyang pag-aaral. Ayon pa nga po sa mga pag-aaral, sa panahong ito pinakamainam na matuto ang bata dahil sa panahong ito mataas ang kanilang kapasidad na tumanggap ng kaalaman. Ang naging resulta po nito sa mga nagdaang taon, karamihan sa ating mga kabataang mag-aral ay hindi nagkakaroon ng matibay na pundasyon sa basic education. Maaari nga po nating sabihin na isa ito sa maugat sa kanilang napupurnadang pag-akyat sa mas mataas na antas ng edukasyon. Kung iisipin, paano nga naman uusad sa karunungan kung ang paglalakad pa lang ay hindi na natutunan? Paano kaya makakatakbo? Dahil po dito, kinukulang sa kalaman at kakayahan ang bata upang makahanap ng magandang trabaho o hanap buhay. Ngayon po, sa pagsasabatas natin ng kindergarten law, tinitiyak na nating hindi malalampasan ang napakahalagang hakbang na ito. Bahagi na po ng ating basic education curricula o ng ating K-12 program ang kindergarten. Ibig sabihin, lahat ng mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan simula sa darating na school year 2012 to 2013 ay kailangan ng dumaan sa preschool bilang panimula ng kanilang formal na pag-aaral. Batid din po natin sa iba't ibang bahagi ng bansa ay may iba't ibang wika o dialekto ang mga Pilipino. Kaya naman, ipinapatupad na rin natin ang mother tongue-based multilingual education method sa pagtuturo sa mga estudyante sa kindergarten. Ibig sabihin po, ang kinalakihang wika ng bata ay siya na rin pangunahing gagamiting pangturo ng mga guro sa kanila. Kung iisipin, totoo naman po, kung mas madaling maintindihan ng bata ang mga salita, mas madali po niyang makukuha ang leksyon. Noon din po, ang kindergarten ay para sa pribadong paaralan lamang. Ngayon, bukas na ang programang ito sa sino mang kabataan simula sa edad na 5 taong gulang. Ito po ay bilang suporta sa kampanya natin sa edukasyon para sa lahat. Anong sektor ka man kabilang, mahirap ka man o mayaman. Naninindigan pa rin po tayo, edukasyon ang susi sa pangmatagalang kaunlaran ng bansa. Ang pagkakaroon nga po ng matibay na pundasyon sa edukasyon ang siyang nagbubukas sa mas maraming pagkakataon upang umunlad sa buhay. Kapag nakapag-aral ka ng mabuti, keep mo rin ang kakayahang makahanap ng magandang trabaho o hanap buhay. Na siya namang magiging kasangkapan mo sa pagsisikap sa maginhawang buhay. Kaya naman, asahan po ninyo, patuloy na maglalatag ang pamahalaan ng makabuluhang reforma upang higit na maiangat ang antas ng edukasyon bansa. Katuwang ang DepEd, patuloy nating isusulong ang mahakbang sa pagsasakatuparan ng K-12 program. Bahagi rin po ng adhikaing ito ang pagtataas natin ng 15% sa ating budget sa basic education mula sa 207 billion piso noong taon 2011 patungo sa 238 billion pesos sa kasalukuyang taon. Nung bata pa po tayo, madalas na tanong sa atin ng mga matatanda, ano ang gusto mo maging paglaki mo? Tayo naman ay sasagot agad ng doktor po para mapagaling ang may sakit o kaya naman ay pulis o sundalo para mahuli ang masasama. Ngayon, hindi na po ako ganong kabata, pero hindi pa naman hulolo. Ang tanging pangarap ko po, ang mapanghawakan ng mga kababayan natin Pilipino ang sarili nilang tandana. Ang gusto po natin kapag pinangarap ni Juanito na maging pulis, may matibay na sistema pang-edukasyon ng pamahalaan na aalalay sa kanya upang makamit ito. Kapag pinangarap ni Juanita na maging doktora, may kaya man ang kanyang pamilya o wala ay may sapat siyang oportunidad sa lipunan upang maisakatuparan ito. Ito na nga po ang Pilipinas na unti-unting inaabot sa tuwid na landas. Isang bansang hitik sa pag-asa at sagana sa pagkakataon sa kanluran. Magtuloy-tuloy lamang po tayo sa pagtutulungan at hindi po malayong maabot na natin ang mas maliwanag na kinabukasang ating inaasam-asam. Alam po nyo, nung kasagsagan ng Marcelo, isang beses po, at ako po aminin ko sa inyo, nung high school, top 10 ho tayo parati nung grade school. Pero nung high school, parang naging irrelevant yung high school. Paniniwala po natin, pag may diktadurya,
parati na nare-resolve ba to sa pagkakaroon ng madugong himagsikan. So ano ba silbing magaling ka sa geometry, sa physics at kung ano-ano pa, kung ang palagay mo naman ay hindi ka aabot sa panahon na matatapos yung madugong himagsikan yun. So ang hirap po talaga mag-aral, maghanda ng kinabukasan kung palagay mo wala kang kinabukasan. So doon po sinabi sa akin ng aking ama, kailangan kanya mag-aral ka mabuti. Pag sa inay edukasyon, no? Dahil ngayon baka sikat ka, bukas laos ka na. Ngayon mayama, bukas mahirap ka na. Pero pag nag-aral ka at nasa ina yan, habang buhay sa ina yan, mangyari na mangyari. At ako nga ho, nabigyan nila ng pagkakataon makapag-aral sa maayos na may eskwelahan. Kaya naman po ating dapat rin ipilit na magkaroon ng gano'ng oportunidad ang lahat ng mga Pilipino. Kami po nung kami high school, nagturo po kami, nag-tutor po kami sa Marikina, sa isang eskwelahan, ang ngalan ay Marikina Elementary School, kung di ako nagkakamali. May programa po yung Ateneo Tulong Dunong. At sa tutulan po, grade 6 yung mga estudyante tinuturuan namin, last grade na po nila. Ang dami po sa kanila hirap magbasa. So kung nahirapan ka magbasa, paano mo matututunan yung mga leksyon? Paano ka maghahanda sa kinabukasan mo? At doon nung nag-umpisa yung magpagtatanong namin, bakit to kaya ganito? Grade 6, hirap magbasa. Dapat yata nag-umpisa na ang grade 1 o grade 2. Nakaka-umpisa na maayos-ayos magbasa. So balik nga ako tayo dito. Bakit importante itong batas ngayon? Kindergarten nagsasanay sa bata upang maghandang mag-aral. Tayo ho, kung tutuusin sa sistema ngayon, yung bata, tinuturuan mo lumangoy, itinapon mo sa swimming pool at sinabihan mo, gawa mo ng paraan. Dahil grade 1 ka agad. Kawawa naman yata. Talaga ho, kung hindi maiayos yung pundasyon, mahina ho yung itatayo doon sa pundasyon na yun. Kaya napakaganda po, napaka-timely nitong batas na pinagtulungan na napakaraming tao. Dahil talaga naman pong ito magiging susi ng di hamak na mas magandang kinabukasan para sa ating lahat. Magandang hapon, maraming salamat po sa lahat.